Panahon na naman ang mga handaan at ang nakagis ng lechon leveled up na raw ngayon. Maliban kasi sa malinamnam at malutong-tong balat, ang lechon na meron si Ramon may laman at sorpresa sa loob. Isa si Ramon sa mga lehitimong naglelechon sa La Loma. Bata pa lang daw, namulat na siya sa ganitong klaseng kabuhayan. Bata pa lang ako, may lechonan ng magulang ko. Nakita ko na ang agribusiness na to ay naging successful. Nakita ko yung potential ng paglilitsyon dito sa La Loma. Nag-aaral pa lang ako, nasa mind ko yan. Kaya noong 1988, nang ipasa na sa kanya ang pamamahala sa kanilang lechunan, dito na umarangkada sa diskarte si Ramon. Ang sekreto ng masarap na lechon ay walang sekreto. Ang talagang totoo, dapat kinakailangan malaman, bilog na bilog, hindi pwedeng medyo payat, at hindi pwedeng pwede na. Di ba ingredient? Di naman sekreto yan. Alam naman ang lahat yan kung ano ingredients, di ba? Lemongrass, di ba? Garlic, di ba? Onion, ground pepper. Maging ang presentasyon at pwesto ng kanilang negosyo, pinag-aralan din ni Ramon. Visibility counts. Kung paano mo i-present ang produkto mo. Ano ba ang maganda? Yung nakatayo lang siya na gayan o nasa loob siya ng glass showcase. Pag nadadaanan niya na utility vehicles, yung mga public utility jeepney, kasi kahit na hindi pa bumibili, makikita ka niya na expose ka riyan. Ang potential mo to make it big o to be successful ay mas mataas ang porsyento. Dahil kabi-kabila na rin ang nagtitinda ng lechon sa kanilang lugar, nag-isip ng special gimmick si Ramon para sa kanilang classic lechon. Ang nakasanayang luto ng kanilang lechon, binigyan niya ng paandar na sorpresa sa bawat kagat. Sa akin, kaya pumasok sa mind ko na magkaroon kami ng seafood lechon. Yung asal ng Pilipino ay mapagmahal sa pamilya. Paborito namin ang sugpo eh. Sino bang Pilipino hindi paborito ang crab na merong alige, hindi ba? Eh, yun ang pinakamahal at yung pinakamasarap. So, pumasok sa mind ko, naku, ilalagay ko sa dekalidad na lechon, na masarap na lechon, yung masarap na seafood. Eh, para bang iba pa rin ang dating. Kaya ipapasilip niya sa atin kung paano nga ba nagiging lechon na nga may seafoods pa. Para siguradong malasa ang kanyang stuffed lechon, fresh sugpo at crabs ang ginagamit niya. Sa kanya ito pasisingawan sa butter. Kapag malamig na, sunod niya itong isisilid sa bagong katay na baboy. As much as possible, pag kinatay mo ngayon, hanggat maaari, maisalang mo na rin kagad. Kasi meron tinatawag kami pampakulay ng balat. Dalawang bagay ang ginagawa namin para magkumulay ang balat. Una, 1 part of evaporated milk and 1 part of water. Matapos malagyan ng asin at makulayan ng baboy, lulutuin ito sa uling ng halos 2 oras. Maliit na kapital lang ang inilaan noon ni Ramon para sa kanyang mga lechon. Nung unang maglechon ako, ang kapital ko ay 18,000 lang. Kasi noong 1988, napakababa pa ng baboy eh. Eh ngayon yung 18,000 na yan, siguro bibilin mo na yan, mga 70,000. Hindi katulad nung araw, eh bibilin mo lang na 1,000 yung baboy. Tapos mabebenta mo yun ang 2,500. Almost double din, di ba? At na magkaroon ng special orders para sa kanilang stuffed lechon, mas naging matunog pa ang negosyo ni Ramon. Pag nagkaroon ako ng katulad ng ganitong klaseng presentation ano, na umabot sa TV, but yung linggo na yun, nadadagdagan kami ng almost, sabihin natin, 15 to 20% ng sales. Kung halimbawa, weekends, nagkataya ko ng 25 heads, nagiging 35 heads. 1 kilong crab kasi, at 1 kilong sugpo, at yung paella ang nilalagay namin doon. Marami na rin daw ang naging bunga ng pagtsatsaga ni Ramon sa kanilang negosyo. Nung magsimula ako noong December 18, 1988, 3 years after, bumili ako ng bahay at lupa. Pag pinasok mo sa mind mo na magiging masagana ka, nangyayari naman yun, hindi ba? More or less 100,000 monthly. Parang ganon. Siyempre, hindi tayo magpapahuli. Ako mismo, nagtungo sa La Loma para usisain ang ipinagmamalaking lechon ni Ramon. Kasama natin si Sir Monchi. At ito,
Eto yung nakikita nyo sa likod. Ako, Diyos ko, daming lechon. Meron ako riyan na stuffed lechon na talaga yun a very special na produkto namin. Dahil nakasalang pa, makikigulo na rin ako sa mga lechonero ni Ramon. Makiusyoso tayo sa mga lechon dito. Mainit ho talaga dito dahil kita nyo puro bagay. Mainit talaga, parang feeling mo nililitsyon ka rin. Ano yung pinapahid na gano'n? Oil lang naman yan. Ang point kasi para maging shiny. Habang hinihintay ang kanilang special stuffed lechon, ipinakita rin ni Ramon ang isa sa diskarte niya para walang tapon sa kanyang produkto. Para magkaroon ng dagdag income, ginawa rin niyang byproduct ang mga lamang loob na nakukuha niya sa kinakatay nilang baboy. Ibinahagi ni Ramon ang isa pa nilang produkto na Giant Ihaw-Ihaw. Galing ang kanilang mga Giant Ihaw-Ihaw sa lamang loob ng mga nakatay na baboy. Sa ganitong paraan, talagang napagkakakitaan ang buong baboy. Mula laman para sa Giant Barbecue, meron ding Giant Isaw at Giant Atay sa lechonan ni Ramon. So yung tubo mo, kinakailangan maging pera na kagad. Para magamit mo na kagad as capital. Kung patatagalin mo pa yung tubo mo, magdi-depreciate ang quality, kinakailangan mahawakan mo na yan para mag-circulate na yan. Mabilis na ikot, mabilis ang source, mabilis ang incoming net profit. Maging ang mga lechon na hindi nila maibenta, nakaplano na rin kung paano nila gagawing kita. Meron kami tinatawag na second approach. Yung bang frozen lechon. Raw material yan para sa paksiw na lechon. Raw material para sa sinigang na lechon. Marami mga restaurant at mga karinderya na bumibili sa amin yan. Paano mo mabuubos na mabilis? Kinakailangan magkaroon ka rin ng reasonable price. Oras na para hanguin ang lechon! Kailangan na siyang hanguin. Pero kailangan ko ng katulong dito. So tatawagin natin ang mga kilamo, tirador ng lechon. Tantanana! Eto na, si Kaloy. Hello, Kakaloy. Si Kaloy Tingkong ko, tsaka si Anjo. Hoy, ba't nandito kayo? Napadaan lang kami. Padaan kayo? Nangangan po yung lechon kasi kaya kami napalapit. Ito, nagla-lechon hunting. Tama-tama, tulungan niyo ako. Meron tayo. Hanguin niyo yung lechon. Hanguin niyo yung lechon. Yung pangalawa. Oras na para malaman kung panalo sa panlasa ang sorpresang nag-aantay sa loob ng kanilang lechon. Wow, umuusok pa. mag-count. Ganon. Amo. Surprise! Seafood! What? Yes. Oh my God, may alibasag sa loob! Ha? Alimango! Ay! Wow! Talo-talo na, mga kapuso! Wala akong masabi. Sarap! Para bilhin mo yun. May lechon ka na, may seafood ka pa. Saan ka pa? Ano ba hahanapin mo, di ba? Kung lahat na pinagsama-sama sa iisang lechong baboy. Simple lang ang naging paraan ni Ramon para mapanatiling matagumpay ang higit sa 3 dekadang negosyo. Siguro, ang reason, you must be honest with the product you are presenting. Pag nagtayo ka rin ng isang negosyo, kinakalang magaling din ang tagline mo eh, hindi ba? May psychological effect yan eh. Dagdag pa ni Ramon, malaking parte rin ang mga nakakasama mo sa pagninegosyo. Yung management, it also an essential factor, hindi ba? Kasi pag ikaw ay mahigpit sa tauhan, kinakailangan marunong ka mag-alaga rin ng mga tauhan. Kasi napakahalaga pag ang tauhan mo ay pinagtatanggol ka na quality po ang tinda po namin dito. Para sa mga nagnanais maglechon o kahit anong negosyo, bilang negosyante, ito raw ang naging susi ni Ramon. Hindi ko sinasabing ako ang boss. Although alam nila yon, pero worker din ako sa sarili kong negosyo kasi you must treat yourself like them. Lechon man o kahit anong produkto, pagdating sa pagnenegosyo, kalidad at pagiging totoo sa pagkain at serbisyong hinahain ang daan sa tuloy-tuloy na asenso.